God is good. Napakabuti ni Lord na sa kabila ng mga magandang sitwasyon sa ating paligiran. But then, bigyan tayo ni Lord ng pagkakataon na pagkasama-sama sa ganitong season. Of course, for us to celebrate the birth of Jesus Christ. Amen? Okay. Una sa lahat, gusto kong batiin ang bawat isa. Merry Christmas sa bawat isa. At pasalamatan natin ang Panginoon sa pagkakataon na ito. Palakpakan natin sa Lord muna. Sa kabilang ng mga hamon sa at hindi mga magagandang pangyayari sa taon na 2020, kung saan ito ang taon na simula yung, diba, nagkaroon tayo ng mga pandemic, kasama ng pandemic. Nandito pa rin tayo ngayon. We're still here. Sama-sama nating celebrate, sama-sama tayong magpuri, sama-sama tayong nagkakaisa na ipagdiwang ang kapanganakan ng Panginoong Jesus na siyang ating magiging ilaw at pag-asa sa gitna ng kawalan. Sa gitna ng kawalan, sa gitna ng mga problema na ating nakaharap, mga paghihina na ayon nga sa ating team. Ang ating team ay, the coming of the light, our hope. Diba? Diba? Ito ang ating title ng ating mensahe sa ganito, the light, our hope. The coming of the light, which is our hope. Amen? We are facing the darkest hours, the darkest times in this world. Kaya manarapat rin lamang na kailangan natin ng ilaw bilang panglaw na nagiging tanglaw sa ating pang-araw-araw na buhay bilang guidance natin sa ating buhay. At pagtutuunan natin napansin ang salitang ilaw na kung saan ang ilaw nasa Biblia, ito ay isa sa may pinakamahalagang ginagampanan. Ang ilaw, diba? Ito ang may mahalagang role, diba? O titingnan natin, ang ilaw ang nagdala sa mga pantas, sa mga wise men, diba? Ang ilaw ang nagbigay tanglaw doon sa mga pastol, sa mga shepherds upang matuntun ang kinaroroonan ng lugar na kung saan si Jesus ay ipinanganak. Amen? At dahil din sa ilaw na ito ay natuntun ng mga dito sa ilaw na ito natuntun ang tunay na yung kinaroroon, yung sabsaban, di ba? The major. Dito natin ganun din ang ilaw ay napakahalaga para sa sangkatauhan. Light is always something that is good and positive, di ba? Even in the scripture, palaging maganda ang hatid ng ilaw. Ang dala ng ilaw. Imagine this world without light. Imagine ang mundong ito na walang ilaw. Brownout pa nga lang, nagrereklamo na nga tayo. How much more this world without light? It is a symbol of God. Ang ilaw ay simbolo ng Diyos. Marami itong simbolo. It even symbolizes His children. Tayong mga anak ng Diyos, kapag tayo tumanggap sa Kanya bilang ating Diyos at Hari at kapagligtas ng ating buhay, that light of Jesus shines into us, and we are also called as the light of this world. Amen? Darkness is opposite of that light. Yung kadiliman. Yung kadiliman ang kadiliman, ang simbolo ng kadiliman hindi lamang yung these are the things that
yung nakakapagpapahirap sa atin. Itong pandemya, this is a symbol of the darkest hours of our life. Amen? Pinahihirapan tayo ng pandemya na ito. Kaya, napakalaga na nandiyan yung ilaw sa ating buhay. Si Jesus, napakalaga at napaka-importante sa ating buhay na si Jesus ang ating kasama. Ang sabi ng Bible, in the beginning, yung when creation started, in the beginning, God said, "Let there be light." And there was light. He saw that light was good. Diba? Nakita na kailangan ng ilaw. Even in the beginning of the creation, there is already what we call the light. But the Bible says in John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God Himself. Amen? So, in the beginning was the Word. Sa simula ay salita. And the Word was with God. Kasama ng Diyos ang salita. And God is the Word Himself. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Amen? So, ang salita ng Diyos, the Bible represents God Himself. So, Jesus is the Word. And if Jesus is the light, then the Word of God is what? Our light. Diba? If Jesus is the light Himself, then the Word of God is our light. Amen? Sa ating pang-araw-araw na buhay, napakahalaga ang salita ng Diyos. Importante ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang Biblia, it guides us, it enlightens us, and even illuminates us. Amen? Minsan, ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin na minsan, yung we are in a deep slumber of our life, di ba? Yung nandoon tayo sa mga desisyon na hindi maganda, but then kapag tayo ay nakapagbasa ng salita ng Diyos, minsan tayo ay natatauhan. Amen? Sa Old Testament nga, ang sabi sa Psalms chapter 84 verse 11, "For the Lord God is a sun and shield." Even before the Old Testament speaks of Him under the metaphor of the sun. Ang sabi dito, "For the Lord God is the sun and the shield. The Lord God bestows favor and honor. No good thing does He withheld from those who walk blameless." Mula nung nagkaroon ng pandemic, di ba marami ang nawala? Maraming buhay ang nawala. Pumanaw. At dahil sila pumanaw dahil sa kawalan ng pag-asa. Di ba? Yung iba, intentionally, yung intention nilang kinitila na ang kanilang buhay. They suicide. Diba? Because of lack of hope. Nitong mga pandemic, ang daming mga nawala. Mga kabataang nasira ang mga buhay dahil sa kawalan ng pag-asa. Kaya napaka-importante sa ating buhay ang ilaw na nagbibigay ng pag-asa sa atin. Amen. Marami ang mga buhay na nasira, napapabarkada yung mga bata, di ba? Napapasabi sa iba't ibang mga grupo that leads them astray. So napakahalaga yung pag-asa, which is the light. At ang ating verse sa gabi ito ay matatagpuan sa John chapter 8 verse 12. When Jesus spoke again, sabay-sabay natin basahin. When Jesus spoke again to the people, He said, "I am the light of the world.
Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Amen? So, bago tayo magsimula, tayo muna yumuko, manalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat sa ganito. Thank you, Lord, for this opportunity, for each and everyone, Panginoon, na kami ay sama-sama na nagdiwang. Kami, Panginoon, ay pinag-isa mo, pinagpuplot mo sa isang hangarin upang i-celebrate, upang papurihan ka, Panginoon, sa iyong kapanganakan, Panginoon, Lord. Sa ganito, Panginoon, dalangin namin buksan mong puso ng bawat isa, Panginoon, as we continue to ponder your words, aming pag-aaral, Panginoon. May you be our teacher, kayo ang aming dakilang nakapagturo. Dalangin namin, Lord, na enlighten us, Panginoon. Enlighten us with your light that comes from you, with the light that is you, Lord. Enlighten us, open up our hearts and everything that we do, Panginoon, na kayo lamang aming ilaw, Panginoon. Dalangin namin, Lord, sa gawin ito, na ang aming, aming marinig na sa mensahe ito, Panginoon, maging inspirasyon, maging kalakasan sa bawat isa, lalo na, Panginoon, sa sitwasyon na aming kinakaharap. Ito ang isang magdalangin, the mighty Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Magandang gabi sa ating mga kapatid sa FIC. Good evening. We acknowledge your presence tonight. Maraming salamat sa inyong pagdating. Salamat sa inyong pakiisa sa aming Christmas celebration na ito. Ang pag-asa ay tanging kay Jesus lamang natin masusumpungan. Amen? Amen. Meron pa ba kayong masusumpungan? Meron pa bang bagay na makakapagbibigay sa iyo ng pag-asa aside from Jesus Christ? No. Di ba wala? Ang sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 7, Blessed is the man that trusts in the Lord and whose hope is the Lord. Amen? Sa gabi nito, ating pag-aaralan yung katulad naman ito, the purpose of the life. Why did Jesus came into this world? What is His purpose? Why did He came into this world? Bakit siya dumating? Bakit siya pinanganak? Why did the light came into this world? Una, light guides. Diba? Ang ilaw, nagiging panglaw. Diba? Imagine, you're walking in the darkness. Anong mangyayari sa iyo? Then you will stumble. Diba? Imagine your life without Jesus. Imagine ang buhay na wala si Kristo. Diba? Pangit. Pangit daw sabi ng bata. Sabi sa Isaiah chapter 9 verse 2, The people that walk in the darkness have seen a great light. They that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shine. Isaiah chapter 9 verse 2. Minsan, dumarating sa ating buhay na tayo ay saglat sa hirap. Sino bang hindi naghirap? Taas ang kamay. Lahat tayo dumaan sa lowest point of our life. Amen. Lowest time of our lives. Amen. Lahat tayo dumaan sa pinaka mahirap na buhay. Na bahagi ng ating buhay. Amen. Nitong pandemic lamang, marami sa atin ang dumaan sa hindi magandang sitwasyon ng buhay. Di ba? Lungkot. Being an OFW, isa sa kalaban natin ay lungkot. Lalo na at parang wala tayong makitang kapag-asa. Amen. Kapag wala tayong makitang kapag-asa at puro na lamang problema ang kinakaharap. Lalo na ngayong pandemic, nawalan ka na ng mahal sa buhay, nagkasakit pa ang isa sa pamilya mo, kailangan ng financial aid, tapos natanggal ka pa sa trabaho. Ano na lang. Pero, purihin ng Diyos. Bakit nga ba tayo nandito sa gabi nito? Dahil yun sa grasya at habag. Dahil yun sa ilaw na nagbibigay ng pangalaw sa atin. Amen? Kapag tayo ay natutong magtiwala sa Panginoon, kahit anumang pagsubok ang ating kakaharapin o kinakaharap sa buhay,
mas lalo nating nauunawaan ang kanyang mensahe sa atin. Amen? Lalo nating nasi-savor ang mensahe ng Panginoon sa atin. Those who trust God genuinely are those who understand what really is God's plan for them. Kung ikaw, tunay na mananampalataya, bukal sa iyong puso ang pagtitiwala sa Panginoon, palagi mo nauunawaan, you always understand in your life that everything that happens is part of God's plan. Amen? Yung pagkatanggal mo sa trabaho, part of God's plan yun. Why? Because maybe God has a better plan for you. God has a better work for you. Amen? Minsan nawalan tayo ng mga mahal sa buhay natin. May plano ang Lord kung bakit niya kinuha yung mga tao niya. Marahil tayo ay nasaktan, marahil tayo ay nalungkot, pero God only knows what is best. Amen? God only knows bakit ka nagkasakit, bakit ka na-infect ng COVID ng mga time na yun. Amen? Maybe God wants you to realize, God put you on the edge of your life. Dito sa gilid, na wala ka ng ibang mapupuntahan. Nawala na ako ng trabaho. Wala pa akong, loveless pa ako. Wala pa akong trabaho. Tapos, nawalan pa ako ng mahal sa buhay. Ano na lang? When you have nothing left with you, that's the time for you to realize that you only have one thing left in you, and that is the Lord. Amen. Ipaparealize ng Lord sa'yo, wala ka na, anak. Dati mataas ang sahod mo. Dati mataas ang posisyon mo. Tatanggalin ko lahat sa'yo para ma-realize mo lamang na ang lahat ng yan ay mawawala. Huwag lang mawala ang relasyon mo sa akin. Amen? Huwag lang mawala ang ating pagtitiwala sa Kanya. Mahalaga sa ating mga desisyon, sa bawat desisyon sa ating mga gagawin, in every decisions that we take in our life, diba? Yung mga decision makings natin, pinapanalangin, inilalaga, inilalapit sa Panginoon, isinasangguni muna natin sa Panginoon. We are asking for God's guidance, diba? If you believe that Jesus is the light, then you will ask His guidance. Not your friend's guidance, not your BFF's guidance, but His guidance. Amen? Kung ikaw ay nagtitiwala na Siya ang Diyos, Siya ang ilaw, then you will only seek His guidance. Amen? Hindi tayo nagpapadalos-dalos na, ayoko na, magre-resign ako. Magpupurgod na ako ayoko na sa Kuwait, magpupurgod na ako. Ako nung umuwi sa Pilipinas, nagsisi pala bakit siya umuwi. Amen? Marami sa ating mga kaibigan lately nagsisi kung bakit sila nauwi. Pastor, pwede ba mapasok sa company niyo? Hindi, nag-determinate nga sa aming company. 6 months nga ako walang sahod eh. Paano kita mapasok? O at least dito pa kami sa Kuwait, we still have, this is God's reason why we still have to stay here. Ikaw, anong reason ni Lord sa'yo? Pinauwi ka ba ni Lord? Si Lord bang nagsabi sa'yo mag-resign ka sa trabaho mo? Si Lord bang nagsabi sa'yo mag-forgood ka? Have you ever seek God's guidance? Have you ever prayed for your decision? Di ba hindi? Kapag hindi mo yun ginawa, then, napakahalaga yung guidance ng Panginoon. Si Moses, when Moses lead the Israelites out of Egypt, doon sa ilang, who guide them? They were guided by the pillar of clouds and the pillar of fire. Sinamahan sila. Iningatan sila. Because anong sabi ni Moses? Ano ang sabi ni Moses noong mga panahon na yon? Lord, I will never go anywhere unless your presence go with me. Lord, I will never go for good unless your presence go with me. Amen?
Lord, I will never go back to Philippines if this is your will. Kung talagang kalooban mo, uuwi ako din, I will go home. But Lord, I will never go unless your presence is with me. Unless kasama kita. Amen? Yung kanta nga, di ba, tumawid ka man sa ilog, di ka malulunod, dahil kasama mo ang Diyos. Amen? Yun ang makikita natin sa Exodus chapter 3 verse 21 to 22. When Moses was guiding the Israelites from captivity to Egypt, yun ang kanyang hiniling sa kanya. Lord, hindi kami aalis dito sa Egypt hanggat hindi namin kasama ang presensya mo. Lord, hindi ako magbukurgot sa Pilipinas. Lord, hindi ako pakakasal sa tall, dark, and handsome na yan unless your presence, unless your blessing is with me. Amen? Wala kang nag-asawa ng tall, dark, and handsome. Puro tall, white, and handsome. Amen? Di ba dapat ganon? Ganon tayo. We will never do such thing. We will never decide any decision in our life unless you take God's blessing. Amen? Minsan, nagawa mo bang lumapit sa Panginoon sa buhay mo? Ano naman kita? Nung pinakasalan mo yung katabi mo, yung naging asawa mo ngayon, have you ever asked for God's guidance? Have you ever asked the Lord, ito na siya, ito na ba yung Lord? Baka naman, kasi Lord, ramdam ko eh. Kasi guwapo Lord eh. Siya na nga siguro Lord. Amen? Mukha may maapila rito. Marami naririnig ka nung nag-aapila eh. Lord, di ba? Minsan dapat sa atin, Lord, good ba ako? Lord, magpupurgood ba ako? Lord, may magandang offer kasi eh. Kaya magre-resign na ako, magandang offer. Maganda kasi yung offer eh. 1,000 yung sahod, di ba, sir? Brother Benji. 1,000 sahod. Kaya pera tayo 1,000 sahod. Wow. Magre-resign na ako. Minsan kasi si Lord, for your thoughts, sabi ng Lord, for your thoughts are not your thoughts. Amen. Minsan, resign tayo sa isang trabaho, lipat tayo sa panibagong trabaho dahil malaki ang ating sasahurin, pero sagsag tayo sa trabaho at wala ka ng panahon sa Panginoon. Amen. Nauubos ka niyong panahon sa Panginoon. Hindi yun dapat balancing lamang. Sabi sa Psalms chapter 119 verse 105, ang sabi dito, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Lord, ang iyong salita, ang flashlight ko. Diba? Ang flashlight, ang ilaw ko sa kung saan man ako mapunta, sa kung saan man ako makarating. Ikaw ang aking magiging panglaw. Have you ever asked the Lord for that? Tapos saka natin sasabihin, kapag nagkamali tayo sa ating desisyon, saka pa lamang hingin ang tulong ng Panginoon. Inguna muna ang sariling desisyon, yung impulsive decision. Impulsive, diba? Padalos-dalos tayo eh. Minsan nagiging padalos-dalos tayo sa ating mga desisyon. Emotions, diba? Nadadala tayo sa ating mga emotion. Nadadala tayo sa ating tantrum. Tantrum lang yan. Magka-tantrum ka eh. O uwi na sa Pilipinas, bukas na bukas din. I will pack my bag and I will go home. Ayoko na sa Kuwait. Tapos nung nasa Kuwait pala, Pastor, wala na pong papasukan dyan. Pastor, patulong nga sa mga kapatiran. Amen? Have you ever asked God's guidance in your life? Na in every decision that we make, sa ating mga desisyon natin ginawa, did you ever ask God's guidance? Have you ever prayed for it? Napakahalaga.
that we are seeking God's guidance sa ating buhay. Amen? Nung pinakasalan mo ang iyong naging asawa and your relationship did not work out, for sure, and I know, nagtatantram ka lang noon. Nagtatantram ka lang noon. Baka emotionally disturbed ka lang noon. Kung kaya nakapag-decide ka na ng gano'n. Amen? For sure. Kasi if you seek God's guidance, dapat it work out. Dapat perfect will. Amen? Without the presence of Jesus, we don't know where to go. And it is only through Him that we see all things. Amen? Kapag tayo ay nasa Panginoon, nakikita natin ang tama. Nakakapag-decide tayo ng tama. Amen? Because if you believe that Jesus is the light, and the Word was with God, and the Word was God, and Jesus is the Word, kapag nagbabasa tayo ng Biblia, in every decisions that we make, God, the Holy Spirit will lead us into the right decision. Amen? Ililid tayo na makapag-decide tayo na tama. Pangalawa, light gives color and meaning. Ay, ang sarap naman pag sinabi mo, you are the one who gives color and meaning to my life. Ikaw ang nagbibigay ng kulay sa aking buhay. Diba? Sinong nagsabi nun sa ayun, nananiligaw si Aaron sa'yo, ang sabi sa'yo, ikaw ang nagbibigay kulay sa aking buhay. Kung ating tinignan sa John chapter 10 verse 10, ang sabi dito, the thief comes only to steal and kill and destroy. Ang sabi ng Panginoon dito, and I came that they may have life and have it abundantly. Jesus came here that we may have life and have it abundantly. Yung sinasabi na ganap at kasiyasiya. Amen? God's purpose for us is to live life abundantly. Ang purpose ng Panginoon, ayaw ng Panginoon na makita ang kanyang anak na naghihirap. Amen? Sabi niya, I have come that you may have life and have it abundantly. Hindi lamang sapat, kundi siksik-liglig at umaapaw na buhay. Amen? Yun ang gusto ko, abundantly. Yung buhay, maganap at kasiyasiya. Kapag sinabi mo, ganap at kasiyasiya, anong nasa isip mo? You have everything in your life? No. It pertains about contentment. Amen. Ganap at kasiyasiya. Minsan kasi ang tao, nagiging ganap ang buhay kapag nagiging mayaman. When you have everything materially sa iyong buhay, ganap nga ang iyong kasiyahan. Hindi. Ang buhay na sinasabi dito, yung ganap at kasiyasiya, yun ang buhay na mayroong kakuntento. Lalo na nasa Panginoon tayo. Amen. Kasi mas mahalaga sa atin ang ating relasyon sa Panginoon. Mas mahalaga sa atin si Lord kaysa mga material things na ito. Ang ating pagsunod, ang plano ng Panginoon sa atin, yun ang pinakamahalaga at walang iba. Yung buhay na kontento ka kapag nasa kay Kristo. Amen? Nakakatulog ka ng mahimbing dahil nasa kay Lord ka. You don't care. Kahit ilan pa ang ano ba ito yung bagong dumating na naman mo? Ano yun? Anong tawag doon? Anong tawag doon? Bayad ko. Kahit 1,000 na bayad pa yun ang dumating sa iyo eh. Pag nasa Panginoon ka, makakatulog ka ng mahimbing. Amen? Nakakahilig ka ng mahimbing. Amen?
Yun ang sinasabi doon na ganap at kasiyasiya. Marami kang ang pera, nagkakasakit ka naman dahil sa kaiisip ng iyong kaperahan kung saan mo igagastos. Amen? Minsan, meron tayong kasabihan sa ating buhay na yung ganito. Yung kapag di ba sa ating mga asawa, na ito sinasabi na ikaw ang nagbibigay ng kahulugan sa aking buhay. You are the one who give meaning to my life. Are you sure? Yung totoong nagbibigay ng meaning sa buhay mo, si Lord yun. Amen? Relationship will never work out unless you work out your relationship with the Lord first. Hindi magiging mabait sa iyo ang asawa mo kapag hindi ang relasyon mo sa Panginoon maayos. Dapat maayos muna ang iyong relasyon sa Panginoon. Then, your relationship with your wife, with your children, with your friends, with your families ay maayos yan. Amen? Dahil siya ang Diyos ang kaayusan. Amen? Without the presence of Jesus, there is no light. Without the light, there will be no color. Ang buhay, walang kulay kapag wala si Lord. Ang tingnan mo, take a look at before, nung nanonood ka ng TV na black and white. Are you satisfied? Hindi. Diba? Kapag nasa Panginoon tayo, the light gives color. Amen? Light gives color. Jesus gives color. Amen? Na kahit dumaan tayo sa mga kasalukuyang sitwasyon, na kahit haharap tayo sa mga ganitong sitwasyon ng mga pandemic nito, jobless situation sa ating buhay, relationships are broken dahil sa pandemic, nagkakalayo yung mga families are broken because of this relationship. Huwag nating hayaang lamunin tayo ng mga ganitong sitwasyon sa ating buhay. Huwag tayong mangamba. Huwag tayong matakot. Amen? Tuloy lang ang buhay. Tuloy lang tayo sa Panginoon. Tuloy lang ang buhay kay Kristo. Dahil bakit? Si Jesus ang nagbigay ng buhay. He gives color and meaning in your life. Amen? Sabi sa Philippians chapter 4 verse 19, "But my God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus." Let's take a look at the word in, yung phrase na in glory by Christ Jesus. Tingnan natin itong phrase na in glory in Christ Jesus. It is always a privilege for us Christians, yung mga tumanggap at mga hindi pa tumanggap pero nagtitiwala sa Panginoon. It is a privilege for us to know, to see, to feel and experience His glory. Huwag mong sabihin hindi mo na-experience yung glory ng Panginoon dahil nandito ka. Tapos na tayo, nakasurvive tayo sa isang baryan. Madami pa tayong kakaharapin at kailangan natin ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Kailangan natin ng ilaw na magbibigay ng kulay. Kapag nasa Panginoon tayo, kahit na dumadaan tayo sa mga worries, nag-worry tayo na, may bago na namang variant ito, bago na naman, ito naman, parating na naman. Kapag nasa Panginoon tayo, our life becomes colorful. Nakuha mo pang ngumiti. Nakuha mo pang maging masaya. Nakuha mo pang patawa-tawa ka lang dyan. Si Brad, patawa-tawa yan, pangiti-ngiti yan. Tanggal yan sa trabaho kahapon, nangingiti-ngiti pa.
Kasi nasa Panginoon siya. Amen? Kasi siya ay naniniwala na ang Panginoon meron pang plano sa kanyang buhay. Amen? Kapag dumaan tayo sa mga ganitong sitwasyon sa ating buhay, kapag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, hiningitian mo lang yan. Amen? Minsan nga, nawalan ako ng trabaho. Sabi ng pastor, nakakatawa ka pa dyan? Minsan nagagawa mo pang maging ganyan? Hindi gagawin ko. Minsan na, ganun talaga eh. Mga asawang babae, hindi natin yan sila maiwasan na sila ang unang mag-uwala. Amen? Sino? May umaapila. When there is no light, there is no color. If there is no color, there is no meaning. Amen? Color gives meaning. Ano alam niyo ang color ng green? Alam mo ang color ng white? Alam mo ang color ng black? Imagine yung drawing na walang color. Kami nag-drawing kami ni Brother Benz, alam namin yun. Kapag black and white ang drawing, walang kwenta yun, walang kulay yun, walang dating yun. Amen? Ang buhay, kapag wala kay Kristo, walang buhay. Walang meaning. With Jesus, life becomes meaningful, colorful, hindi boring, hindi dull. Amen? Hindi boring. Ang buhay kapag nasa Panginoon siya, kapag nasa Panginoon tayo, hindi boring. Amen? Sinasabi lang nila, pagiging isang Kristiyano, boring, hindi. Subukan mo maging isang Kristiyano, tanggapin si Lord sa iyong buhay. Makikita mo ang totoong ibig sabihin ng kulay. Ay, magandang gabi. Kuya Simon and kanyang mag-ina. Upo po kayo. Classmate kasi ni Kuya Manman yung anak ni Kuya Simon. Diyan lang sa building din namin sa taas. At ang panghuli, pangatlo, light exposes. Diba? Of course. You cannot see hidden things when there is no light. Amen? Kapag walang ilaw, mangangapa ka. Wala kang makikita. You will never, ever see anything. Ang sabi sa Matthew chapter 9 verse 4, knowing their thoughts, Jesus said, why do you entertain evil thoughts in your hearts? Let's take a look at yung sinabi niya dito na knowing their thoughts. Alam ng Panginoon ang ating iniisip. Alam ng Panginoon ang iniisip ng mga tao. When light passes through all things that are hidden, these things are revealed. Nakikita. Amen. Kapag dumaan si Jesus, kapag dumaan si Jesus sa buhay ng isang tao, things in Him are revealed. Amen. Amen ba tayo? Mukhang mga nag-iingin. Palapakan mo natin si Lord. Things become visible and clear when there is light. Kapag may ilaw, nagiging klaro, nagiging visible, madaling makita ang isang bagay. When we see light and come to Him, when we surrender our life to Him, kapag sinuko natin ating buhay, then we realize the things that is exposed in our life, in our sa ating buhay. Yung mga pagkakamali natin, kapag tinanggap mo si Jesus bilang Hari, Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, when you surrender your life to Jesus, things in your life are exposed. Na-expose yung mga iba't ibang mga bagay sa atin. Because Jesus is the light. Of course, di ba? If Jesus is the light, then everything
to us will be exposed, will be illuminated. Things that are not approved in the eyes of the Lord. Yung hindi kaaya-aya, yung hindi nakapagbigay kaluguran sa Panginoon. When we accept Jesus as our Lord and Savior, natututo tayong i-segregate yung mga bagay na hindi nakakapagbigay sa Panginoon. Eto, walang kwenta to. Tsukiyan. Eto. Parang, she loves me. She loves me na. Diba? Parang yan. Sinesegregate mo. Kapag tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, when Jesus, kapag si Jesus ang naghari sa iyong buhay, natututo kang, meron ka ng conviction eh. Diba? Yung dati, nakapagmura tayo. Eto, nung tinanggap mo si Jesus, when the Holy Spirit started to work in your life, then, yung mga bagay na ito, magiging nasa-set aside na natin. Nai-illuminate yun. Diba? Nai-expose yun. Natatauhan ka. Amen? Natatauhan tayo. Nakikita natin na, hindi pala maganda yung aking ginawa ngayon. Hindi pala yun dapat ganito. Dapat ganito. Ito yung sinasabi kasi natin dito na na-expose. Ito yung mga sinasabi natin mga secret sins every day. In our day-to-day lives. Diba? In our day-to-day lives, yun pa yung mga ungodly plans. Tapos yung mga, meron tayong mga binabalak na hindi maganda. Meron tayong binabalak na hindi maganda, lalo na sa ating mga katrabaho. Eto, mukhang pet ni amo to. Ano to? Ang tawag dito? Siksik to. Kaya, mabigyan nga ng leksyon. Yun yung mga ungodly plans. Sometimes, the Lord will expose these things. I-expose ng Panginoon. Hanggat saan mo itatago yan. Lalabas at lalabas yan. Amen? Lalabas at lalabas yung mga bagay na yan. When we are now in the light, things started to change in our life because there is conviction. Jesus exposed things that is not giving glory to Him. He exposed ng Lord yun, ng mga bagay niya. He exposes us. He exposed tayo ng Lord, hindi para not to shame us, hindi para ipahiya tayo, kundi para makorek tayo. Amen? And we started to eliminate things that does not give glory to Him. Kapag tinanggap mo si Jesus, eto yung mga barkada ko na ito, nabubuyo ako dito, eto. Eto si brother, mula nang tumanggap sa Panginoon, wala nang ginawa ko Friday, hindi na nga maaya basketball, hindi na maaya mag-fishing. Ayun, nasaan siya? Ayun, nag-praise the Lord. Diba? When we accept Jesus as our Lord and Savior, Jesus being the light, will expose things that are not giving glory to Him sa ating buhay. At natututo tayo i-segregate, i-eliminate ang mga bagay na ito. Amen? Ito, hindi ito nakakapagbigay hindi ito nakakapagbigay ng glory sa Panginoon. Hindi ito na papapurihan ng Panginoon sa mga bagay nito. Ito, wala ito. Diba? Natututo tayo na i-segregate ang mga bagay na yan. Amen? Even people, even relationships, when we accept Jesus as our Lord and Savior, we are convicted. Tapusin na natin ito. Hindi tayo para sa isa't isa. Diba? Yeah. Things are exposed because of the light. Things that are not exposed are made bigger and clearer. Things that are not exposed, yung mga bagay na hindi pa na-expose, they are made bigger and clearer. Diba? Because of the light. Dahil sa ilaw. Dahil sa panahon.
kung ating titignan, I've been singing this song palagi, almost every day. Yung kanta ni Don Moen, yung Be Magnified. Alam mo yun? Yung lyrics niya na, I have made you so small in my eyes. Oh Lord, forgive me. I have believed in a lie that you were not able to help me. Ayun, lie yun. Noong nagkaroon ng pandemic na ito, noong dumaan ka sa problema sa buhay mo, nasaan si Lord? Diba? Minsan tinanong natin yan, nasaan si Lord nung na-hospital, na-intubate ang aking kapatid, ang aking nanay? Nasaan si Lord nung tanggalin ako sa trabaho? Diba? Yun ang kanyang pantado. Amen? That you were not able to help me. Lord, patawad. Ang sabi dito ng kumakata, Lord, forgive me. Because I believe in a lie that you are not able to help me during these pandemic times. During the time that I lose my job. During the time that I experience broken relationship. Lord, nasaan ka? Have you ever asked the Lord about you? Mukha mo lang. Walang nag-iigan dito. Diba? At ang sabi rito ang kanyang chorus ay, Oh Lord, be magnified. Diba? Oh Lord, be magnified. Ma-magnified si Lord sa kanyang buhay. Ma-magnified si Lord sa buhay mo. Bakit? Nandito ka sa gabi. Amen. Si Lord dapat mag-glorify sa buhay mo dahil nandito ka sa gabi ito. Dahil nandito ka sa Kuwait at hindi ikaw yung isa na nag-decide na uuwi ako at magpupugod, then the Lord is magnified. He is glorified. Amen. Ilang beses na rin ba sa ating buhay na nagkaroon tayo ng pag-aalinlangan that we doubt the power of God. That we doubted yung magagawa ng Panginoon sa sitwasyon mo. Have you ever doubted na mayroong magagawa si Lord sa buhay mo? Amen, of course. Lahat tayo. Lahat tayo. Lahat tayo. Lahat tayo. Dadaan dyan. Lahat tayo. The presence of that light, that is Jesus, reveals and exposes not only ourselves, but also, makinig kayo dito, makinig kayo, the presence of the light, that is Jesus, reveals and exposes not only ourselves, but also the power through His plans and purpose to us, that He may be magnified, glorified, and exalted in your life. Amen. Purihin ng Diyos. Palapakan natin sila. Amen. Sa ating pagsama-sama sa gabi nito, the Lord is magnified, He is exalted and glorified. Amen. Dahil nandito pa rin. Amen. Ito ang ating recap ng ating pag-aaral. Without the presence of Jesus, we don't know where to go. And it is only through Him that we see all things. Because He is our guide. He gives color and meaning in our life. With Jesus, life becomes meaningful and colorful and not dull and boring. Amen. Welcome, Sister Mary.
At ang pangatlo, light exposes. The presence of that light, that is Jesus, reveals and exposes not only ourselves, but also the power through the plans and purpose to us, that He may be magnified, glorified, and exalted. Amen. Ngayon, meron tayong tanong sa bawat isa. Kayo ba'y naniniwala na si Jesus ang ating ilaw? Of course, amen. Jesus is the light. Whoever walks in the dark, shall see the light, because Jesus is the light. Amen. Kapag tayo ay nasa kay Kristo, at si Kristo ang ating ilaw sa ating buhay, kailanman hindi tayo madadapa during the darkest hours of our lives. Amen. Dahil He will guide us. Amen. He will guide us. Kapag tayo ay nalulungkot, He will give color and meaning into our life. Ngayon, sa gabi ito, Panginoon, sa gabi ito, mga kapatid, I will ask you, have you ever asked yourself, tinanggap ko ba ang Panginoon sa aking buhay? Ako ba ay naniniwala na ang Panginoon ay aking Diyos kung pagligtas na aming buhay? Kung bakit ako nandirito sa gabi ito? Kung bakit ka namin nakasama sa gabi ito? Kaya kung hindi pa, kapatid, yumuko ka na lamang sa gabi ito. Yumuko ka sa at samahan mo ako sa manalangin. Ito ay panalangin na pagsuko at pagtanggap sa Panginoon. Kung ikaw ay meron pang pag-alinlangan sa Panginoon, pag-alinlangan tayo ng kanyang mangyarihan, ng kanyang pagmamahal sa atin, then now is the time for you to surrender your doubts to the Lord. Amen. Tayo manalangin. Hallelujah. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, inamin ko na ako isang makasalanan at karapat-dapat lamang ng iyong kaparusahan. Ngunit salamat at ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang ako ay nagkaroon ng kaligtasan. Sa mga oras na ito, Panginoon, pinagsisisihan ko ang aking kasalanan. Hinihiling ko ang iyong gabay na makapagmuhay ng ayon sa iyong kalooban. Panginoong Jesus, inanyayahan kita. Pumasok ka sa aking buhay. Pangunahan mo ako, Lord, sa aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Maghari ka sa aking buhay. Sapagkat sa mga oras na ito, ay ikaw na, Panginoon, ang aking Diyos, Hari at tagapagligtas na aking buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong regalo ng kaligtasan sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo manalangin tayo sa ating pagkain. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Panginoon Diyos, Panginoon sa lahat. Lord, sa kami ito, we worship you, we glorify your name, Panginoon. Kayo aming Diyos, you are the giver of everything, you are the giver of life because of your life, Panginoon. Lord, maraming salamat sa gabi ito, salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid na nandito. Lord, alam namin, Panginoon, na pagpalain ang bawat isa, ingatan at gabayan sa kanilang buhay. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, may the Lord bless you and keep you. May He make His face shine upon you and be gracious unto you. May the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon each and every one. Let us go and praise the Lord. Hallelujah. Panginoon Diyos, pagpalain mo ang pagkain namin pagsasaluhan. Ito, Panginoon, nakalakasan sa pangatawan ng bawat isa. Sa iyo lang namin binabalik
lahat ng pasasalamat, papuri at pagsamba na may name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Puri ng Diyos. Thank you, sir. Okay, help ourselves po. Ito po ang ating pagkain kasi anong oras na 10:30 na. Sige po.